Oh, kaya nga yan, mga bossing, etong ano, tinan natin, sagutin, ipasagot lang natin. Sa kapatid ni Pangulong Duterte, kung anong klase ba itong si Bongbong Marcos, anong klaseng tao ba si Bongbong Marcos para sa kanya? Pakinggan ninyo, tira pasok to si Madam. Ito po ang buhay pa na panganay na kapatid ni Pangulong Duterte. Napakatalino nito, nitong aling ito. Panoorin ninyo at ano ang kanyang tingin dito kay Bongbong na walang silbi sa Pilipinas. Isang masusing assessment. Nagbigay ng isang masusing assessment ang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano nga ba ang kanyang opinyon hinggil sa mga hakbangin ng pamahalaan? Alamin ang buong detalye sa eksklusibong report ni MJ Mondihar. He does not understand. He is breaking the laws of God. Iyan ang diretsahang sagot ni Miss Eleanor Duterte, ang panganay na... He is breaking the laws of God. Oo, yung batas, hindi lang yung batas ng Pilipinas ang kanyang winawarak, pati yung batas ng langit winawarak niya. Nakita niyo mga pinaggagawa niya lately, hindi ba? Oh, bakit nasabi ito ni Nanay? Anong ginawa ni Bongbong nitong mga nakaraang panahon? Anong ginawa niya diyan sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ? Hindi ba? Niyurak-yurakan, winarak-warak, tapos ibinalandra, ibinandera ang pagkakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy na tila mo napatunayan ng may kasalanan. Hindi ba? Grabe ang pambababoy nila una sa simbahan, sa paniniwalang relihiyon ng KOJC at lalong-lalo na dun sa pinakamamahal na pastor ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Sanctioned niya yung ginawa ng PNP diyan sa KOJC ng 16 na araw na puros kahayupan ng mga pinaggagawa. O hindi ba? So he's not only breaking the law, but he is breaking the law of the heavens. O kaya talagang matindi ang karmang aabutin nitong tolongges na ito. O maniwala kayo sa hindi, itong tao na to magsisisi at kahit anong sigaw pa naghuy niya, ay wala nang walang makakapagsalba na sa kaluluwa nitong tolongges ng hayop na ito. Kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kung anong assessment nito sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa 83 anyos na ate ng dating Pangulong Digong, tinabi nito na may kalayaan ng kasalukuyang Pangulo na magdesisyon para sa ikabubuti ng Pilipino. Ngunit sa halip na ikabuti, tila nakasama pa raw ang ginawa ni Marcos Jr. sa dating Pangulo na pinakulong nito sa International Criminal Court. Hakbang raw na walang gabay mula sa itaas. One of the things that's in the scriptures, the Bible, says that what doth that profit a man if he gains the whole world, suffer the loss of his soul? Naintindihan ba niya magkaluluwa siya? I don't think so. Why? What is the reason? Because by free will, he chose darkness over God. Yun, totoo yan ha. He chose darkness over God. O, paano? Isa pang example na wala talaga na sa sariling utak tong gunggong na to. Aside sa ginawa niya sa KOJC, sino ba yung may-ari ng KOJC? Si Pastor Kibuloy. Sino ba si Pastor Kibuloy sa kanya? Tumulong lang naman si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang pangangampanya. Dahil Pastor Apollo Kibuloy is for nation building, he promised that he will continue all the projects of PRRD, and Inday Sara was also a running mate. Kaya si Pastor Apollo Kibuloy talagang tumaya sa kanya. Is he asking for anything in return? Probably respect. Hindi ba? But is he asking for like a reimbursement? Is he asking for a position in government? Is he asking... Actually, ang SMNI pa nga ang inalok. Di ba? Si Pastor Apollo Kibuloy pa ang inalok. Kaya lang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, anong ialok mo sa akin pera? Walang value sa akin ng pera. Ang importante sa akin yung bayang Pilipinas. Doon ka magtumanaw ng utang na loob. Hindi ko ginawa itong mga bagay na ito para manalo ka
para hisingilin sa'yo balang araw. Hindi yun ang pakay ko. Tumulong ako sa'yo dahil alam kong mananalo ka at pag nanalo ka, tutulungan kita at dapat lang nagawin mo lahat ng magandang magagawa mo sa bayan mo. At magiging katulong mo ako dun. Mas mayaman pa ako sa inyo eh. Bibigyan nyo ako ng, ibabribe nyo ako ng mga kung magkano. O, ayun, anong ginawa niya? Hindi ba? Instead, tumanaw siya ng utang na loob by means of giving respect at ituloy yung kanyang mga ipinangako, the reason why sinuportahan siya, wala. Sabi nga ni Madam he chose darkness over yung kabaitan. Yun ang pinili niya. Kaya naman niya Sabi kaya naman niya magdesisyon Matanda na siya magaling naman siya Kaya naman niya magdesisyon. Alam naman niya yung tama at mali Pero he chose to do yung mga mali kaysa dun sa mga tama. Anong tawag sa kanya? Or the devil or Satan, whatever you want. Dahil tingin ng ate ni FPR, Yung mga pagkakanuno, yung yung ipagkanuno mo, yung tumulong sa'yo na lang. Ipagkanuno mo yung kapwa mo, ano yun? Ancient na kahayupan yun at katraidoran yun, mga bossing. Kung maaalala ninyo, kung kayo ay nasubaybayan yung istorya ng buhay ni Kristo, isa sa mga disipulo ni Kristo, disipulo to isa sa mga disipulo niya ang ipinagkanuno siya sa halagang ilang pirasong pilak. Hindi ba? So, noon pa panahon pa ng mga ng Biblia, ito na yung ipinakikita nila na pinaka katarantaduhan, kagaguhang pwede mong gawin sa buhay mo, yung mang-traidor ka ng mga taong nagsusuporta at mga taong concern sa'yo. O anong ginawa niya? Hindi ba pagtatraidor kay Inday Sara, pagtatraidor sa Kingdom of Jesus Christ, pagtatraidor kay Pastor Kibuloy, pagtatraidor kay Pangulong Duterte, pagtatraidor sa Pilipinas, pinaka-traidor talaga. RD na walang gabay ng Panginoon ng Marcos Jr. government. Tinawag nito ang sitting president bilang walking dead. Some of us are what is called by the Americans the walking dead. Who is the walking dead? The walking dead is you, me, for example, who live a life and choose the darkness instead of God. PBBM is one of them. Bakit ko nasabi yun? He breaks every human law possible, let alone di niya naintindihan ng higher law. All our human laws is based on a higher law. Di ba ninaintindihan ng tao yan? Bukod sa kanila, Talino talaga ng mga Duterte, no? Pero, tita, hindi naintindihan to ni Bongbong Tama yung sinasabi na he broke all the law, yung batas ng tao at lalong-lalo na yung batas ng Diyos. Ganon katindi kaya ito, walking dead. So, siya'y naglalakad na patay na. Wala nang kaluluwa. Kasi nga, wala ka ng kaluluwa dahil, putang ina, ipinagkanuno mo na Lahat ng mga taong nakatulong sa'yo, hindi mo na nga tinulungan, putang ina, pinahirapan mo pa. So mas masahol ka pa sa demonyo. Sabi ko nga sa iyo, kung ang demonyo baka may kaluluwa pa yung demonyo kaysa sa kanya Mahihiya talaga ang demonyo. Baka pagpunta ni Bongbong dyan sa impyerno, putang ina, magbalot-balot yung demonyo Baka magtayo siya ng sarili niyang kaharian Wala ng Diyos. Basta ikaw adik ka, basta ikaw utak ka, usok, wala kang Diyos, wala kang paninindigan, wala kang loyalty, wala kang royalty. Lahat wala. Para ka ng patay na naglalakad. Wala kang kaluluwa, wala kang Diyos. Walang kaibigan sa'yo. Sarili mo lang. Yun lang ang meron ka. Oo. So ang tawag sa'yo, patay na naglalakad. Tamang sinabi nito ni ng ate ni Pangulong Duterte Nilang pamilya, iginiitri ni Miss Duterte na ramdam na mayorya ng mga Pilipino ang inustisya sa bansa. Dagdag pa riyan ang mataas sa presyo ng bilihin, paglaganap muli ng iligal na droga at korupsyon sa gobyerno.
So when a man possesses power, hindi na niya alam kung anong gawin. Instead of enjoying life, because hindi niya alam lahat yung biyaya binigay sa kanila, the family, the reputation, the wealth, the whatever, galing ba sa kanila yon? No. No. Na he doesn't understand that. Dahil sa kanyang edad, mayorya raw sa kanyang panahon ay nilalaan niya sa pag-aaral sa Biblia at pagdarasal. Diba? So yun ang isang magandang sinabi ni Ateng na you choose darkness over goodness. So anong tawag sa'yo? Wala ka na. You are a soulless person. And if you are soulless, you are dead. Dead na, patay na ang pagkatao mo. Kaya talagang sabi ko nga sa inyo, it's just a matter of time. Antay-antay lang tayo. Oo, kapag ka ang Diyos na ang gumalaw, sigurado ako sa liig ang tama niyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap